Maraming salamat, Ma'am Ria. Magandang umaga sa ating lahat. Napakasaya po ng okasyon na ito. Ginugunita po natin ng unang anibersaryo ng deklarasyon ng ating rainforest bilang isang preserved may bunga rainforest park. At bukod pa rito ay nakikita natin yung iba't ibang improvement. Mamaya siguro magtutour po tayo. Alam ko po medyo mahaba na po naging programa natin at magdadasal pa po si Father. Kaya siguro hindi na natin masyadong habaan pa. Yung mga 45 minutes lang po ako magsasalita dahil may mga bagay din po akong kailangan din ikwento sa inyo. Nandito po tayo pag inauguration po, pagpapasinayang pinag-uusapan natin. Yun po yung dulo. Pero para makarating po tayo sa dulo, ay siyempre nag-umpisa tayo, may pinagdaanan tayo mga proseso, may mga ginawa po tayo. 4 years po natin pinagtrabahuan ito. Pero siyempre, ito po ay hindi lang sa effort o trabaho ng isang tao, kundi napakarami pong tumulong. Batiin ko lang po ang ating mga kasama. Siyempre, yung nandito po at yung kasama ko nung una akong pumasok sa Rainforest Park at siya rin po ang kasama ko nung una akong lumabas ng Rainforest Park, Congressman Roman Romulo. Sa ating napaka-supportive na City Council, kung hindi po dahil sa kanila, hindi po natin maidedeklara ito bilang isang park o bilang isang rainforest for future generations to come. Sa pangunguna po yan, siyempre, ng ating pangalawang punong lungsod, si Vice Mayor Dodo Jaworski. Maraming salamat. Hindi ko nabanggitin lahat ng konsehal natin, pero siyempre kailangan natin na special mention yung dalawa sa konsehal natin na talagang tinututukan ng ating environment at lahat ng environment-related na mga measures, mga legislation na kailangan natin sa City Council. Mula sa City Council, nandito po yung ating may akda ng ordinansa na ito. Si Senator Councilor Pao Santiago. Pinromote mo kasi kanina si Vice, kaya pinromote din kita. At ang chairperson ng Committee on Environment po natin, wala na pong iba, ang nagbabalik na si Councilor Kiko Lucia. Pero sa lahat po, lahat ng mga konsehal natin ay malaking bahagi po nito. Kaya maraming salamat sa ating City Council. Meron din po sa ating mga kasama sa lokal na pamahalaan, yung mga department head po. Hindi ko na rin babanggitin ng isa-isa kasi mahirap na may ma-skip tayo. Pero nandito po ang ating mga napakasipag, napakahusay na mga department head. Pero syempre, ang unang-una pong babanggitin natin pagdating sa mga kawani ng lokal na pamahalaan na nagtatrabaho para sa ating rainforest ay wala na pong iba kundi ang nagbigay din ng napakagandang mensahe kanina. Nakita natin kung gaano siya kapassionate tungkol sa trabaho niya, Sir Patrick. Nandiyan, At narinig niyo naman yung mensahe niya kanina, hindi ko na rin uulitin yung mga iba niyang sinabi. Pero ako bilib na bilib talaga ako sa kasipagan ng tao. Pero hindi lang kasipagan kasi marami naman pong masipag. Kundi siya po talaga yung tumulong sa akin, sa atin, para ayusin po ang mga bagay-bagay. Hindi lang po yung mga bagay na madali natin makita, kundi yung pag-aayos ng human resources natin sa park na ito, yung pag-aayos ng tao, pag-aayos ng mga sistema, yung management, nakita natin na isa siyang mahusay na manager. Kaya kunin ko na rin yung pagkakataon na ito, hindi pa siguro alam ng karamihan sa atin dito, para i-congratulate siya dahil siya po ay, di ba napakita niya in 4 years yung kalidad ng serbisyo niya. Hindi naman kami close dati. Nakilala ko na siya nung konsel ako, pero hindi naman yan na-promote, hindi siya na-appoint dito dahil kaibigan ko. Hindi naman, kilala niyo po ako, yung mga empleyado natin dito. Nung 2019, alam niyo naman po, ang daming nagtampo sa akin kasi sinasabi nila, tumulong ako sa iyo sa kampanya, bakit hindi ako yung gawin department head? Tumulong ako, dapat yung tao ko yung ilagay, pero hindi natin ginawa yun. Dahil ako po, naiintindihan ko na ang lokal na pamahalaan, hindi ko po yan
privately owned na business. Hindi ko po yan pag-aari. Ito po pag-aari ng bawat Pasigenyo. Ang ating luha na pamahalaan ay pag-aari ng bawat Pasigenyo. Kaya dapat ang nilalagay natin mga tao ay kung sino yung pinaka-qualified, kung sino yung pasok sa qualification standards natin, at kung sino yung makakapag-perform ng maayos. Kaya naipasok si Sir Patrick dito. In-interview ko siya, ano yung magiging plano mo, ano yung gagawin mo? Hindi ka naman scientist, hindi marami ka pang hindi alam dito. At nailatag niya po sa akin ano yung plano, ano yung gagawin natin. At after 4 years, ay naipatupad yung mga plano lang noong 2019. Kaya, bago po kayo pumalakpak, ay gusto kong kunin ng pagkakataon na ito para i-congratulate siya dahil kaka-promote lang po sa kanya. Isa na po siyang department head din natin na full-fledged. Hindi pa rin po siguro alam ng marami sa atin, hindi ko alam kung alam ni na Ma'am Yen at ni na Sir Allen, siya po ay gagawin din natin hepe ng Cultural Affairs and Tourism Office. Performance-based tayo. Siyempre ang ating OIC ngayon, na-promote din ng item si Sir Christian, pero si Sir Patrick po ang ating magiging OIC ng Kato. So congratulations, Sir Patrick. Pero congratulations din sa bumubuo. Nasaan yung mga staff natin ng Rainforest Park? Ayun. Maraming salamat. Alam ko po, nag-duty kayo. Marami sa inyo nag-duty. Sino sa inyo nag-duty ng Pasko? Ay, hindi naman pala. Hindi, meron. New Year, Pasko, holiday, nag-duty po yung mga yan. Minsan ginagabi sila, minsan pumapasok sila dito ng madaling araw, at kaya nami-maintain at nagiging maayos yung operations natin. At ang layo na ng narating natin, bukod dun sa nabanggit ni Kong Roman kanina, siguro makikita naman natin yung ating yung mga, ang dami nito, so hindi na natin iisa-isahin. Mula sa pavilion, tingnan natin dati hindi siya PWD friendly, yung mga pasilidad natin. Kung may rampa man, nakikita natin masyadong matarik yung rampa, wala sa standards ng ating batas din. Ngayon sinisiguro natin kaya mahaba yung rampa kasi nandun tayo sa ratio na 1:1. Nasa tama po. Kung 1:15 dapat yung ratio, sinusundan po natin yan. Nag-aayos po tayo dapat PWD friendly. Yung sa senior citizens natin, dapat friendly sa pang senior citizen talaga at hindi yung ma-shoot nga yung takong sa baka magalit si Tita Cory pag hindi yan senior citizen friendly, pati si kung si Buboy, magagalit din yan. Same may mga bagay, yung playground natin, ginawa natin talagang child-friendly, and yung tinatawag natin ngayon na Barok's Wonderland, Barok, di ko na nabate, Barok sa ating barangay council. So yung mga bagay po na ganyan. At ito po, kaya nang nabanggit ko rin kanina, pag inauguration kasi nakikita na natin yung final product. Pero kung papansinin po natin, diba lagi nyo naririnig sa atin, yung pinag-uusapan natin ng pagbabago. Ang isa sa pinakamalaking pagbabago na ginawa natin sa Pasig ay talagang nilalabanan natin ng korupsyon at ang laki na po ng naibawas dito. Pero hindi lang po yun. Yun siguro yung may headline. Pag nakita natin na ang laki ng natitipid natin ngayon na dating napupunta sa mga kickback, yung tinatawag nilang SOP, kung 20% man yan o kung ilan, nawala na ngayon, yan yung na-headline. At sa palagay ko, yan naman din talaga yung pinaka-importante. Yan yung pinakamalaki. Pero may mga ibang bagay po na ginagawa natin na maaaring hindi na mapansin. May kita yung final product, pero yung proseso, yung mga pagbabagong pinakilala natin, marami na pong hindi mapapansin. Dalawa na lang. Marami po, pero dalawa na lang po yung babanggitin ko. Yung una, yung HR reform natin. Yan po yung sinasabi ko kanina. Medyo na ko na rin, hindi ko na i-expound masyado. Kung paano yung recruitment, selection, placement natin, nakapag-qualified at maayos yung performance, pwedeng ma-promote, tinataasan natin ng kalidad ng serbisyo, antas ng serbisyo, ng civil service natin o ng ating birokrasya, nagpro-professionalize tayo at hindi yung puro political accommodation. Yan po yung una. Pero yung pangalawa, yung mga proseso natin sa pagpapatayo, sa paggawa natin ng mga programa, proyekto at iba pang mga aktibidades. Pero lalo na po pagdating sa infrastruktura. Malaki ang budget ng Pasig. Napakayaman ng lungsod ng Pasig. Ang totoo po,
Sa yaman ng Pasig, nung unang term ko, nasa mga 10, unang taon ko po bilang mayor, nasa 10 billion na rin po ang budget natin. Ngayon po, nasa 17 billion ang budget ng Pasig. Mayaman po tayo, mayaman po ang lungsod ng Pasig. Malaking income natin. Every year, tumataas pa po yan. With good management, good fiscal management, efficiency. Papakilala tayo ng mga bagong sistema gaya ng klima nung nakaraang taon. Sigurado, in the next 5 years, lalong tataas pa ang budget ng Pasig City. Hindi malayo na pag natapos ang term ko bilang mayor, nasa 20 billion per year na po tayo sa lungsod ng Pasig. Pero kasama po niyan, yung pagyaman ng Pasig at laki ng income natin, ang totoo po niyan, kahit ano po yung gawin mong sistema, magtapon ka lang ng pera, magpatayo ka lang ng maraming building, marami pong magagawa. Kahit hindi maayos ang sistema, maraming magagawa ang isang lokal na pamahalaan gaya ng Pasig. Kahit sabihin mo may corruption, marami pa rin mapapagawa. Yun yung danger sa atin, na makita natin, ay hindi, may nagagawa naman. Okay na yan. Ayun naman yung sinasabi natin noong 2019. Noong 2019, sinimulan natin, sabi natin, no shortcuts. At dahil no shortcuts tayo, ayusin natin yung sistema ng Bids and Awards Committee natin. Siguraduhin natin, hindi na tayo nalulusutan ng kung ano. Patayin natin yung mga naging sindikato na nasa loob ng lokal na pamahalaan. Ayusin natin kung paano yung mga proseso. Pero again, hindi lang yung malalaking headline yung inasikaso natin. Pati yung proseso ng pagdisenyo ng mga programa. Alam niyo, sa totoo lang, in 2019, para tayong gumawa ng bagong City Hall. Lahat po talaga, tiningnan natin hanggang sa pinakamaliit na detalye. Hindi ko sinasabing perpekto na ngayon. Sa totoo, marami pa tayong kailangan ayusin, marami pa tayong nakikita na pagkukulang, sabihin na natin pagkakamali. Totoo naman po yan. Marami pa tayong kailangan gawin, marami pa tayo, at hindi naman ganun kadali o mabilis na mag-ayos ng isang organisasyon kung saan meron kang 10,000 empleyado at 15-17 billion na budget kada taon. 60 to 100 offices, units, departments. Talagang mahirap ba? Pero sabi natin no shortcuts. Ayusin natin kung paano natin ginagawa. Kaya yung isang patotoo po dyan ay kung paano tayo nagdidisenyo ng mga programa. Yung mga ibang nakita natin na binan natin mali, ano? O pagkukulang sa mga building, sa mga iba't ibang gusali. Nung isang araw, galing din po kami sa PCGH, nag-inaugurate tayo ng 2 building. Nakita natin yung mga naging pagkukulang, yung mga ibang pinapatayong infrastructure nun. Halimbawa, health center. Hindi, mali yung pwesto ng pintuan ng health center. Kaya imbis na 8 kama, yung lying in, imbis na 8 kama, naging 4 na kama na lang. Mga maliliit na detalye. Pero bakit nangyari yun? Kasi, yung gumawa ng program ay yung contractor pala. Binigay lang yung proyekto sa contractor, baala na sila kung paano gagastusin yung pera. May kickback, alam nyo naman kung paano yung kalakaran. Hindi na kinonsulta yung end user, yung City Health Department. Yun po yung nangyari. So, anong mangyayari? Sa susunod na taon, ipapagawa na naman. Kailangan i-renovate na naman. Ngayon, inaayos natin. Diyan yung mga kasama natin mula sa engineering department. Palakpakan din po natin sila. Accomplishment din po nila ito. Ngayon, ano pong ginawa natin? Kaya nung unang mga taon talagang medyo natagalan tayo kasi first time natin ginawa. Bago natin gawin yung program of work, bago natin budgetan ng isang programa, ang isang building, ng isang renovation or improvement ng pasilidad, dapat konsultahin muna ang end user. Kapag kagaya ng Discovery Centrum, konsultahin muna natin ang DOST, sina RD Tres Valles, konsultahin din natin. Kapag related sa health center, kukonsultahin din natin ang DOH, ang doktor, ang pati mga pasyente, tatanungin din natin kung sa pamantasan yan, dapat approve ni Sir Reggie ang plano bago simulan yan. Hindi na tayo bara-bara. Hindi porket maraming perang Pasig. Sige lang, pwede naman i-renovate ulit next year. At ako po ay naniniwala na hindi man makita na ng karamihan ng mga Pasigueño yung mga ginagawa natin pag-aayos ng sistema, proseso, yung mga pagbabago na malaki man o maliit, ay ito po, naniniwala ko ito yung pinaka-importanting ginagawa natin. Hindi yung nakikitang building yung pinaka-importante. Yung pinaka-importante ay yung mga pagbabagong ginagawa natin sa lungsod. Ay yung pagbabagong pinakikilala natin, maipapasa natin yan hanggang sa mga susunod. Kaya sa yung mga susunod, sa totoo, swerte po yung mga susunod sa atin kasi
Ngayon, nag-aayos tayo ng proseso, marami tayong pera, pero marami dyan. Ito rin yung pinapaliwanag ko sa mga ibang kasama natin, mga department head. Natural, syempre, bababa yung utilization natin ng konti. At hindi naman natin maayos yun sa isa, dalawang taon. Kasi lahat talaga binabago natin yung proseso. Pero importante, nalilinis natin, nasiset natin, nagiging efficient yung pagpapatakbo natin ng gobyerno. Kaya masasabi ko po, in the next 3 to 5 years ng ating lokal na pamahalaan, kung nakikita natin maganda yung mga nangyayari ngayon, sigurado po ako, the next 3 to 5 years will even be better. Will be much, much better. Marami na tayong nagagawa ngayon, marami tayong nakikita ngayon, pero sinasabi ko po sa inyo, hindi naman para masyadong taasan yung expectations, pero ako kasi excited lang din. Nakikita ko po sa projections natin, pag inaaral ko po yung finances ng lungsod natin, inaaral ko lahat ng mga proseso natin, inakausap ko yung mga department heads natin, nakikita natin, 3 to 5 years, pag talagang na-set na institutionalize na yung mga pagbabagong sinimulan natin noong 2019 at pinaiigting natin ngayon kasama ng ating City Council, kasama ni Kong, ito na po, sabi nga, ito yung exciting part. Yung pagbabago sa simula, exciting eh. Siyempre, lahat excited, magsisimula. Pero pag nandun ka na sa gitna ng proseso, medyo nagiging boring din siya sa gitna eh. Pero pag nakita mo na, nagbubunga na yung mga pagbabagong ginagawa natin, ayan na po, magiging napaka-exciting na ulit. Kaya sana magkakasama po tayo, hindi para sa isang tao, isang grupo. Lagi ko naman pong sinasabi ito, kundi para sa ikabubuti ng ating lungsod. At gaya ng pinapakita natin sa Rainforest, hindi natin tinitingnan lang kung ano yung para sa atin mismo. Tinatanaw na rin natin kung ano yung para sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. At gaya ng i-quote ko po, si Councilor Pau, na kinote po ako, patuloy natin gawin ang imposible sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Magandang umaga sa ating lahat, Mayor Vico, Congressman Roman, sa ating members ng City Council, syempre kay Kap Barok at sa kanyang mga kagawad, sa ating pong mga bisita ngayon mula po sa DOST, mula po sa RTU, of course, Dr. Yanko, Engineer Tesvalles, sa ating pang ibang mga bisita, sa ating mga kabataan nandito, ang mga nakikinabang sa Rainforest Park, mga bisita natin, at syempre, kay Sir Patrick at sa kanyang Rainforest family na talaga namang buong puso ginalagay at ginagawa para mapaganda ang ating lugar. Tatlong bagay po ang ating ginugunita ngayong araw na ito. Una, yung ating MOA signing for the Solar Power Automated Modular Mushroom Growing Home. Yan. Hindi ko ma-memorize yung inyong Pero I would like to extend ang ating pasasalamat and praise sa RTU for coming up with itong innovation na ito. Talaga namang hindi lang makikinabang ang Pasig City. Hopefully, it can be replicated all over the country. So palakpakan natin ang RTU under the leadership of Dr. Yanko. And thank you, of course, sa support ng ating DOST. Aside from that, yung pangalawa na ating ginugunita ay yung pag-complete ng ating project ng city government sa upgrading ng ating mga facilities dito. Alam niyo, nakwento po kanina ni Sir Patrick na 4 na taon na siya dito. At nung pagpasok niya dito nung una, kaya po namuti yung buhok niyan. Dahil talagang kailangan ma-upgrade. Ngayon, na-upgrade na ang ating mga pasilidad, maitim na ulit ang buhok ni Patrick. Kaya palakpan natin si Sir Patrick. Napakadami po ng ating mga na-complete. Nakwento naman ni Patrick kanina, yung improvements natin from the butterfly to the pavilion to etc. Napakadami ng ating upgrading ng facilities dito. Ito po yung taxpayers money at work, pera po ng lungsod ng bayan. Yan po ay ang utang na loob ninyo ng taong bayan, hindi po sa aming mga politiko. Yan po ay pera at pinaghirapan ng ating mamamayan. Kaya palakpakan natin ang mamamayan ng lungsod ng Pasig. At panghuli na ating ginugunita ngayong umaga ay ang isang taon anibersaryo nga ng pagpasa ng ating ordinansa declaring itong May Bunga Rainforest Park bilang isang permanent protected area. Very short lang po,
bakit po natin na kinailangan na gawin na protected area ito. Siguro kung di po alam ng iba, nung araw, nung naumpisan po ito ay mahigit kumulang pong 10 hektarya. No? Medyo malaki-laki pa po ito. Pero dahil nga sa pangangailangan ng ibang mga serbisyo dito sa ating lungsod, hindi mo natin si minamasama. Pero lumiit po ang Rainforest Park. Ngayon nasa ilan na, Patrick? 6.8. So ngayon nasa 6.8 hectares na lang po ito. And dati mga 10 hectares if I'm not mistaken. So nakain po nagkaroon po ng high school sa ating likod. I think portion po din ng ating PCGH. Kinain din ang isang portion po ng ating Rainforest Park. Pero pansinin niyo po huminga kayo ng malalim dito at umuwi kayo sa mga bahay ninyo at ikumpara ninyo ang hangin dito sa Rainforest Park. Ito po ay ang tinatawag na baga ng ating lungsod. It is a breathable living space to benefit the people of Pasig. And ang pangarap lang ng City Council under the vision of Mayor Vico Soto and of course Congressman Roman Romulo ay ang makikinabang at makakatikim ng gandong klaseng hangin. Hindi lang ang kabataan ngayon, pero higit dyan ang susunod pa nating mga henerasyon. Habang nandito ang Pasig, mananatiling protected area ang may bunga, Rainforest Park for the future generations ng ating Pasigenyo. With that, again, congratulations po sa ating may bunga Rainforest family. Congratulations po to the people of Pasig. Mabuhay tayong lahat. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Mayor Vico, Vice Dodot, sa lahat ng City Councilors, syempre kay Cap Barok, nakita ko rin po sa ating barangay officials, Dr. Yanko, magandang umaga rin po. Engineer Tres Valles, magandang umaga rin po sa lahat po, RTU family, PLP family, kay Father, na nakikita ko nandito. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Alam po ninyo, sa totoo, plano ko lang nung una talaga dito ay babati lang. Kasi napakahalaga nung araw na ito. First year, sabi nga ni Patrick kanina, no? First year anniversary nung bagong ordinansya. Pero alam po ninyo na nakikinig ako kay Pau, sabi ko, hindi natin dapat makalimutan. Marami hong mga nangyari dito. Kaya tayo nandito ngayon araw na ito. Ang totoo po, siguro wala pa sila Patrick noon. Hindi pa natin kasama masyado noon. Marami naman, hindi pa natin kasama ng panahon na yun. Itong Rainforest po, talagang napaka-significant po nito. Lalong-lalo na sa amin ni Mayor Vico. Dahil noong 2019 po, nung dadalawa lang po kami, wala naman tumindig na iba. Dadalawa lang po kami noon. Dito kami pumunta para makipag-meeting, Dr. Yanko, sa mga RTU students. Nag-meeting kami po, before elections po yun, wala pang campaign mo yun, di pa kami nagpa-file nun. Nag-meeting po kami dito sa amphitheater. Tinanong ko nga kay Mayor Vico, ba't yung amphitheater hindi ginagawa? Lahat ng iba nagawa na. Pero alam po ninyo, nung araw na yun, meron po kaming usapan nun May pagkita kami sa mga RTU students. Kaya kami magpupulong sa kanila dahil gusto namin marinig kung ano po yung, ano yung nasa loobin nila, anong iniisip nila. Pumasok kami dito, sabay ata tayo pumasok nun Walang nakapansin na pumasok kami. Pagdating po namin sa amphitheater, nandun na po yung mga RTU students. Nandun na po kami, may parang chess May parang chessboard, may parang ano po doon. Doon po nakipagpulong po kami. Kaming dalawa, kasama po yung RTU students. After a while po, lumalaki na po yung crowd. Dumadami po yung RTU students na nakikinig doon Bigla lang po, again po, no? Para may significance kasi lahat ito, may 1-year celebration. Maganda, commendable yung ordinansya, lahat yan. Pero wala lahat kung hindi nangyari naman po yung mga panahon na yun Habang nandun po kami, dinapitan po kami ng mga security po. Sa totoo po, pinaalis kami dalawa ni Mayor Vico dito. Sinabi sa amin, hindi kami pwede doon. Tinanong namin, bakit? Ang sagot sa amin, gagamitin raw po yung lugar. Tinanong namin, bakit kami dalawa lang yung aalis? Bakit lahat ng iba may iwan?
Pero after a while, city councilor si Mayor Vico nun eh. After a while, para hindi na magulo, lumabas na lang po kami. Pero ang totoo po nun, nagtanong kami, wala naman nangyaring event eh, nung hapon. Kaya ako binabanggit po na yun, ito. Kasi kung meron talagang kailangan, sana maalala natin lagi, wala tayo dito ngayon, wala yung ginagawa natin kung hindi nangyari yung mga pangyayaring yun. Sa totoo po, baka si Sir Patrick, hindi nga dito namamahala ng rainforest eh. Pero sana po, ngayon na mas madali na po. Dahil ngayon po, libre na po pumasok lahat na tao dito. Hindi na po nare-restrain ang gustong pumunta dito sa rainforest. Sana po, huwag natin kalimutan na nagkaroon ng pagkakataon panahon nun. Na hindi lahat welcome po dito sa rainforest. Hindi po lahat pwede pumasok nun. Naranasan po namin, Mayor Vico, ng panahon na yun. Pero ngayon po, sabi nga ni Patrick kanina, inclusive na po ngayon. Kahit sino pwede pumasok. Tama po yun at sana po yun ang mapanatili natin. Huwag nating kalimutan yung tunay na pinaglaban kung bakit tayo nandito. Pangalawa at huli kong babanggitin po, nabanggit rin kanina, yung income na short raw ng onte. Sabi ko nga kay Mayor Vico binulong ko kaagad eh. Again po, public funds ang ginamit po dito. So talagang dapat makinabang po ang taong bayan. Hindi natin priority yung kinikita. Ang priority, ginagamit ang pera ng taong bayan sa tama, para sa tao, para sa presidente. Kaya sana po, itong mga nararanasan natin ngayon, yung mga, kahit pa paano po, hindi naman perfecto. Pero nakikita po natin ang daming improvements. Sana po huwag natin kalimutan kung saan tayo nanggaling. Sana po hindi mawala sa atin yun. Kasi alam po natin lahat, ay importante po, ang pinakamalaga sa atin, ang freedom po ng bawat Pasigenyo. Ang malaya siya kung ano yung gusto niyang gawin, ano yung gusto niyang isipin. At sana, pero inassure na po ako, sana ngayong taon ay yung amphitheater rin ay magawa. Dahil napaka-significant po talaga yung lugar na yun. Again, congratulations po sa lahat. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig.